A day in my life ng isang estudyanteng nanay na nag-aaral sa PUP Open University System at kasalukuyang third year na ngayon. Last time pa nga tong video pero ngayon ko palang may edit, so sorry na. So, eto ngayong kaganapan nung Monday at meron akong synchronous class at the same time sinamahan ko si husband sa kanyang LTO errands. Pero bago yan, bumili muna kami ng pasalubong para sa in-laws ko dahil nag-sleep over nga yung anak namin doon sa kanila. Susunduin din kasi namin siya after ng lakad namin. So, dumaan na kami dito sa NLEX para mapabilis nga yung pagpunta namin sa LTO at sa LRA mains, which is sa Quezon City. Kung natatandaan nyo last time, nabayaran na ng asawa ko ng buo yung sasakyan namin. Nung una kasi ay naka-loan pa ito, pero after 3 years, nag-decide na siyang tapusin agad ang bayad. Kaya ang purpose ng pagpunta namin ngayon ay para maalis na yung encumbrance o yung record ng financing sa mga papeles ng sasakyan at tuluyan na itong mailipat sa pangalan niya. Nakuha na nga namin yung dokumento sa LRA. Ang next naman na to ay LTO, pero bago yon kumain muna kami ng tanghalian. Actually, brunch na talaga to or breakfast and lunch. Mga 10 a.m. na kasi to at gutom na rin kami, dumaan muna kami dito sa Susie's Cuisine. Favorite na favorite kasi ng asawa ko yung palabok, kaya gusto niyang itry yung recipe naman dito nila. Marami rin pala silang pampasalubong dito at bumili na rin kami para naman sa in-laws ko at yung kunkutin para din dito sa bahay. Nag-order pala ako ng empanadilla. Ito yung parang cookies type tapos nakalagay siya sa jar. Tapos ito yung mga na-order ko pa. Di rin nagtagal, dumating na rin yung in-order namin, which is yung palabok. Sinamahan na rin ng asawa ko ng mochi at saka ng halo-halo. At sobrang sarap ng halo-halo nila. Hindi siya ganun katamis. Pero dahil busog na ako, tinake out na lang namin yan. Fast forward, nakarating na nga kami dito sa LTO Mandaluyong. Habang nasa loob nga yung asawa ko, nasa labas naman ako ng LTO. Nag-hazard lang muna kami dahil puno pa yung parking at hindi pa pwedeng ilipat ang sasakyan dahil i-inspectionin pa nga ito. Chine-check kasi nila kung maayos ang sasakyan, kasama na ang oil, at pa pang kailangan nilang tingnan. Habang ginagawa yung inspection, nasa online class naman ako. Dapat may klase ako ng 7:30 a.m. pero hindi natuloy kaya magkakaroon na lang kami ng makeup class next Monday. Ang pangalawa ko namang klase ay 10:30 a.m. hanggang 12 noon at tungkol naman ito sa personal finance. Ongoing nga yung klase namin dyan at nakikinig lang ako tapos nagre-recite din ako from time to time. Pagkatapos nga ng klase namin, nag-idlip muna ako dahil 3 p.m. pa ang susunod kong subject at sobrang antok na talaga ako. Pagkagising ko, umakyat muna ako sa katabing SM Hypermarket dahil mahina ang signal sa pinagparadahan namin. Wala ring masyadong restaurant sa taas kaya bumili na lang ako ng maiinom. Bumili pala ako ng coffee para sa asawa ko at milk-based drink naman para sa akin dito sa Pick Up Coffee. Mag-aalas 3 na rin pala to ng hapon pero grabe, 4 na oras nang naghihintay ang asawa ko sa LTO. Ang tagal daw kasi ng proseso nila. Pagkatapos nun, umalis na agad kami dahil pumunta na kami sa Providence Hospital para naman kunin ang biopsy result ng left breast ko. Nag-start na rin pala yung third subject which is yung business law. Last time, tapos na pala ako ditong mag-recite. Ito yung may blindfold recitation. Yung mga hindi natawag, ayun yung magre-recite today. Nung nakarating nga kami dito sa ospital at nasa basement, nawawalan nga ako ng signal. Pero nung nakaakyat naman kami dito sa 4th floor para kunin nga yung resulta, ay meron namang signal. Tuwang-tuwa pa nga ako sa mga oras na to dahil nalaman ko na nga yung resulta at hindi po cancer yung tumubo sa aking bukol o yung bukol na inalis sa left breast ko. So, ayun lang. Uy, hindi pa tapos to. So, ongoing pa rin yung class recitation dyan. At good thing din naman dahil ito ay hindi naman sobrang higpit ng professor namin. At nakikinig lang din naman kami sa background. Kapag pala walang pasok yung asawa ko sa trabaho, kagaya ngayon, sinasamantala na talaga niya na gawin or asikasuhin lahat ng mga kailangan niyang dokumento or government transactions. Medyo umaambon na rin, kaya nagmamadali na kaming sunduin si Jace
Nag-sleepover kasi siya sa in-laws ko nung weekend at ngayon din namin siya susunduin. Naibigay ko na rin yung mga pasalubong na binili namin kanina. Tinanong nga namin siya kung masaya siya at sobra daw niyang saya. Bandang 5:30, dumaan muna kami dito sa Burger King dahil may 6 PM akong klase. So, iniisip ko kumain na nga muna dahil hanggang 7:30 yung klase na to. So, yung subject kasi na to is HR Analytics. Kapag may mga ganitong lakad pala kami, tinatansya ko rin talaga kung gaano kabigat yung schedule ko sa school. Syempre, bilang estudyante, hindi naman pwedeng puro gala at online class lang. Gusto ko pa rin na present ako sa discussions at nakakapag-participate ng maayos. Buti na lang ngayong araw ay medyo maluwag ang schedule ko. Wala namang exams or major requirements at more on discussions at pakikinig lang talaga yung ginawa ko sa klase. As much as possible kasi gusto ko pa rin maging engaged at active sa klase kahit nasa biyahe o may ibang ginagawa. Kaya halos lagi ring dala ang laptop ko kapag may mga lakad kami. Hindi na nga natuloy yung regular class namin dahil gusto ng professor magpahinga muna kami. Present po Indyong ko. Nung nakaraang session kasi, sunod-sunod ang mga activities at puro Excel formulas ang pinapagawa niya. Kaya talagang nakaka-drain. Kaya sabi niya, magpahinga daw muna kami at i-ready namin yung sarili namin sa finals. Nag-attendance lang kami at wala pang 30 minutes natapos na rin yan. Fast forward, kinagabihan ay naglalakad talaga kaming mag-asawa. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!